para hindi na makapasok ang mga customer. Binago ng manager ng supermarket ang pinto ng tindahan at ginawang green and eco-friendly revolving door. Pagpasok pa lang ng mga customer ay nalock na sila sa loob. Kailangan nilang paikutin ang pinto para ma-charge ang baterya nito, at saka lang ito babukas. Iba't ibang supermarket ito. Simple lang ang konsepto ng negosyo nito, pagkalugi. Kasi ang bagong manager na si Mang Zing, ilang dekada nang nagsisilbi sa isang malaking kumpanya. Pero tinanggal siya at inilipat sa supermarket na ito na malaking lugi. Para makaganti sa mapagsamantalang amo, idinisenyo ito para walang pumuntang customer. Ngunit naging viral ang perpetual motion door bilang pantahanan na gamit sa pag-eehersisyo. Live sa TV, grupo ng mga matatandang babae ang sunod-sunod na umiikot dito. Pagpapayat at pamimili, sulit na sulit. Pero hindi lang iyan ang idinisenyo ni Lolo Zing. Kung gusto ng customer na mamili, kailangan munang magbayad ng 100 yuan bilang bayad sa pagtulak. Pagpasok pa lang, kailangan mo nang magbayad kahit wala kang bibilhin. Tapos yung mga sales assistant, puro sinadya niyang kunin ng mga taong galing sa bundok. Ang kakaiba ng pananamit, malalaki at matitipuno, mukhang hindi basta-basta. At kahit hindi bumili ang customer, binubuli pa rin. Yung matandang babae, dala-dala ang sirang produktong binili niya kanina. Galit na pumasok sa customer service center. Sige, tawagin mo yung manager. Tapos sa isang iglap, lumuhad siya sa harap ng customer service. Totoo ngang lumuhad. Sa ibang supermarket, ang mga customer ay parang mga Diyos. Pero hinihingi ni Lao Zing sa mga empleyado niya na ituring ang sarili bilang, ay hindi, magbihis na parang emperador. Ano ba ang reklamo mo? Sirang gamit po. Pakisauli na lang po ito. Inirerekomenda ngayong linggo ang isang nakakatawa at nakakabaliw na komedya. Akala ni Lolo Zing, matatakot ang mga customer dahil sa tatlong paraang yun. Pero hindi niya inakala, na ang pagsamba style na customer service ay makaakit ng maraming gustong makaranas ng kakaiba. Pati ang CEO ng kumpanya ay sumubok ding lumuhad. At ang mga ligaw na yun ay mas matatamis pa magsalita kaysa sa mga normal na tao. Bibilhan ko ng pagkain ang magandang ate. Joke son, mahal kita. Napakagaan sa loob ng mga customer, at naging mas madali ang kanilang karanasan sa pamimili. Hindi nila inaasahan na ang mga lalaking wild pala ay magagaling sa iba't ibang bagay. Ang angas ng paghiwa ng matandang pinuno, napakagaling. Ilang hiwa lang sa isang buhay na isda ay naging isang obra maestra na, kaya naman nag-agawan ang mga ale sa pagbili. Hindi bumagsak ang benta, kundi tumaas pa nga. Napatingin si Lao Zing sa napakaraming tao, halos maiyak na sa sobrang pagkadismaya. Nang araw na iyon, nakilala niya ang isang negosyante, na nagtitinda ng isang uri ng halo-halo, ngunit dahil napakaliit lang ng expiration date nito, ayaw itong tanggapin ng ibang mga supermarket. Alam agad ni Lao Zing na tiyak na malulugi ang negosyong ito. Kaya naman, tinubos niya ang halo-halong iyon sa 3 beses na mas mataas sa presyo. Ang pinirmahan nilang kontrata ay 10 taon. Ngunit pagkatapos matikman ng mga customer, sabay-sabay silang nawalan ng malay. Ang galing, para lang itong galing sa langit. Aba, isang handog na pagkain ng hari pala ito na pamana ng pamilya. Naging sikat pa nga ito sa pandaigdigang merkado. Naging viral product pa, at ang matandang nagtitinda ng sagoy nagpasalamat, at nangakong eksklusibo lang itong ibibigay sa. Nabigo na naman ang plano ni Mang Zing, pero hindi siya sumuko.
Sunod-sunod ang mga kalokohang ginawa niya, mga prank. Sobrang dami ng nakakatawa, hindi ko na maikwento lahat, pero hindi ito ang pinakamalaking highlight ng palabas. Sa ilalim ng katawa-tawang istorya, mas nakakaantig ang kakaibang kapal ng pagkakaibigan na ipinapakita rito. Halimbawa, si Mang Zing sa pagkuha niya ng mga empleyado. Sinasadya niyang kumuha ng mga walang karanasan, walang kakayahan, at maging ng mga taong hindi tinatanggap ng lipunan. May isang nasa midlife crisis na matagal nang walang trabaho, isang kuya na naghahanap buhay bilang isang part-time driver. Mayroon ding isang binata na may pangarap sa musika simula pa noong kabataan. Kaya pala, kahit may anak nang papasok sa paaralan, ang pangarap ay di pa rin makatotohanan. Pati upa ay di mabayaran ng mga taong naghahanap ng pangarap. At pati yung mga taong nanggaling sa bundok, mahigit 10 taon na, pero hindi pa rin tinatanggap ng lipunan. Pero ang hindi inaasahan ni Mang Zing. Kapag ang mga taong bigo na ito ay nakakita ng lugar na tatanggap sa kanila, pagpupursigi nilang magtrabaho, at pagsisikap na mapabuti ang lugar na ito. Lahat ng masamang plano ni Mang Zing ay nagiging magandang ideya, pati ang isang Halloween sale ay naging isang alamat na cosplay. Oo nga pala, may kinuha pa siyang nakakatouch ang kwento sa likod nito. Sana nga'y may ganito ka-unique na supermarket, para lang sa karanasan sa pamimili. Susubukan ko rin. May mga karanasan sa pamimili sa totoong tindahan na hindi talaga maibibigay ng online. Halimbawa na lang noong nagpalit ng panahon, bumili ako online ng sapatos na may butas-butas. Maganda sa litrato, pero nang dumating na, ang pangit pala ng material. Malambot at parang walang suporta ang gilid ng sapatos. Ang masaklap pa, maliit pala kahit sukat ko naman ang binili ko. Ang sikip pala, hindi nga makasya ang paa ko. Kaya kinailangan ko pang mag-set ng appointment para ma-return. Saka pinagpicturean pa ako ng ilalim ng sapatos, para makasiguro raw na hindi maapektuhan ang pangalawang pagbebenta. Tapos dumiretso na lang ako sa physical store. 1 oras lang tapos na. Mas maganda pa rin na masuot mo muna para malaman mo kung bagay sa iyo. Buti na lang sapatos lang to. Hindi naman masyadong mahirap ay return dahil hindi kasya. Kung appliance o furniture naman ang mabibili, nakakakaba kung sakaling hindi bagay yung in-order mo sa picture lang. Ang online shopping ay may napakababang tolerance sa mga pagkakamali. Parang marami na naman ang bumalik sa pag-show shopping sa mga physical stores nitong mga nakaraang taon. May mga bentahe talaga ang mga pisikal na tindahan na hindi kayang pantayan ng online. At binibigyang pansin na rin ito ng mga online shopping platforms. Halimbawa na lang ang JD.com. Nasira nito ang limitasyon ng online shopping. Nagbigay ito ng immersive, digital, at one-stop shop na karanasan sa pamimili. Kaya masusubukan at mas makikita mo ng gusto ang produkto. Ganito, online pili, offline bili. Ang bentahe ng dalawang klase, pinagsama, maganda talaga. Bukod pa rito, si Mang Zing sa pelikula ay dahil din sa kanyang pambihirang galing. Naging isang human discount item sa tindahan. Sino man ang makakahuli sa kanya ay makakakuha ng super discount. Kung mayroon nito, mas magiging masaya pa. Sa pangkalahatan, may saya, may luha, at nakakabaliw na palabas. Para sa mga mahilig sa ganitong klaseng palabas, pwede ninyong panoorin. Iyon na lang po ang ating video para sa ngayon, at hinihiling ko po ulit ang inyong pag-subscribe, like, save, at share. Salamat po.